This is Balitang Ilocos Online. Okay, mula sa Pasukin, Ilocos Norte, magha-harvest si Manong Willie ng kanyang pananim na mais. Dahil ngayon ay tag-ulan, para hindi masira yung iba. So sa ngayon, ito yung kanyang pananim na sweet corn. Ganito po yung yung sweet corn ni Manong Willie. Malalaki, mga 8 inches more than yung lalaki ng kanyang sweet corn. Nasa ngayon ay kanyang hina-harvest para hindi masira kung sakaling lalakas yung yung ulan dito sa bayan ng Pasukin. Manong Willie, gaano kalawak yung panin nating na mais? Bale, itong pwede nang harvestin, sir, mga half hectare, tapos may natira pang after 1 week, pwede naman harvestin yung half hectare, sir. Bale, 1 hektarya lahat itong tanim kong mais. I-deliver namin, sir, sa Tusen, sa May Kawayan, Bulacan. So magkano ngayon yung isang piraso? Bali, sir, ang kontrata namin 8 piso isang piraso sa pag-deliver namin doon, pero dapat volume. Dapat mga isang truck, mga 44, dapat mga 10,000 isang delivery. Kaya dito sa Pasukin, 4 kami nagtanim, tag 1 hektarya kami. With the support of provincial government, sila po ang nagbigay ng seeds. Then sinamahan na rin nila ng konting abono ng 0060 at saka yung pang-spray, kasi ito prone talaga ng uod, sir. Dapat spray ka ng spray kasi kakainin ng uod pag ito pinagkainan ng uod na ito. Ito reject na, sir, ito. Reject na sa kanila, hindi na pwedeng ibigay sa kanila ito dahil may kinainan ng uod sa dulo. So sa ngayon pwede nang harvest yung mga pananim natin? Oo, sir, pwede na. Magde-deliver kami, mag-harvest kami sa Monday at i-deliver namin gabi ng Monday. So sa kabuuan talagang maganda naman yung ani natin ngayong taon? Maganda, sir, dahil ito nung may 1 buwan ng tanim, umulan na ng umulan, medyo nakatipid kami sa sir, sa patubig. So masarap yung maging magsasaka. Oo, sir, dahil pwede lang sa merienda, libre na, sir. Okay, si Manong Willie po ay dati siyang sundalo. Siya po ay retired Philippine Marines. Pero matapos ang kanyang serbisyo sa gobyerno ay bumalik siya sa pagtatanim ng palay at pagiging magsasaka dahil ito raw yung kanilang kinagisnan nung sila ay bata pa. Ito po ang aking libangan kasi medyo dapat na galaw-galaw dahil sa medyo nagkakaedad na, kailangan talaga ang exercise. Nag-exercise ka na, may ma-harvest ka pa. Ayun po ang trabaho ko ngayon. So after yung mais, anong sunod na itatanim po natin? Tataniman ko, sir, ng palay ito. Palay? Bale, 3 cropping ito sa 1 taon. Palay, then sibuyas, then mais. After yung palay, sibuyas na naman? Sibuyas naman, sir. Ang maganda dito ay nakakontrata kami, sir, sa Jollibee. Ngayon ay magtatayo raw ng Jollibee Foundation dito ng solar. Tapos may drip irrigation. Kaya napakaswerte ko dahil napili nila itong aking lugar na pag-installan ng ganun programa ng gobyerno, sir. So lahat ng products po ninyo ay talagang sa kumpanya nyo ibibenta lahat? Oo, sir, sa Jollibee. Depende sa kung umabot ka sa size. Dapat 2 inches pataas, malalaki. Yun ang kailangan nila, sir, yung malalaking sibuyas na puti. Okay. Okay, para sa impormasyon mga kaibigan, si Manong Willie po, siya po yung tinaguriang Sibuyas King sa Pasukin. Kasi siya po yung talagang nagtatanim ng malaking sibuyas tuwing panahon ng buwan ng November, December. Yun. Nung kasagsagan po ng mataas na presyo ng sibuyas, talagang si Manong Willie ang may tsamba kasi bilyon ang kanyang kinita. Ikaw naman, sir. Okay. Sa ngayon, mga kabalitang Ilocos, sa ating sundan si Kuya para sa kanyang pag-harvest ng sweet corn dito sa Pasukin, Ilocos Norte. So, Kuya, paano yung mag-harvest ng
Madali lang sir kasi meron akong in-improvise. Oo. Pag binali mo ng ganun, ilagay mo dyan, dalawang kamay mo ang mag-harvest, automatic na rin. Pag napuno, ilalagay mo na sa paglalagyan. Yun. Talagang madiskarte si Manong, talagang sundalo siya. Meron siyang sako na ginawang lalagyan ng hina-harvest. Yan. Parang lalagyan ng pera sa may market. Okay. Madali lang pala. Madali lang sir. Ito, pag may kunting sira na ng ganito, reject na po doon sa pagdi-delivera namin. Kaya maraming na rin. Kaya ito, baka sakali, baka bawi. Oo.